Sana mapili ang kwento ko. Ako nga pala si Carla. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa amin noong outing ng team namin last year. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung gabing yon. Hindi ko alam kung matatawag bang kababalaghan o kung may iba talagang nangyari sa lugar na yon. April 2024 yon, summer outing ng office namin. Halos lahat ng empleyado sumama kasi libre lahat. May bus, pagkain, at resort accommodation. Ang venue ay isang private resort sa May Tanay, Rizal. Ang pangalan ay Liliw Resort. Oo, medyo kakaiba nga pakinggan pero sabi ng HR, bago lang daw at mura pa kaya doon kami nag-book. Maaga kaming umalis, mga 5 AM. Pagdating namin doon bandang 8:30, sobrang ganda ng tanawin. May bundok sa paligid, may ilog sa likod, at parang napakatahimik ng lugar. May dalawang malaking bahay, isa para sa babae at isa para sa lalaki. Pagdating namin, napansin namin agad ng isa kong teammate na si Rhea na parang ang tahimik masyado. Walang ibang guest, walang caretaker na lumapit. Ang gate lang ang bukas, tapos may maliit na signage sa gilid. Welcome, guest. Nagtataka kami pero dahil excited, hindi na namin inisip. Pagdating sa bahay, yung para sa mga babae, medyo luma ang itsura kahit bagong pintura. Amoy lumang kahoy, tapos may malaking portrait sa sala. Parang lumang pamilya, nakabarong at saya. Pero hindi mo masyadong makita ang mga muka dahil parang natakpan ng alikabok at gasgas ang salamin. Si Grace, office mate ko, nagbiro pa. Uy, may kasama tayong nakatingin habang natutulog tayo. Sabay tawa niya. Pero ako, ewan, parang may kakaibang pakiramdam ako nung pumasok kami. Parang biglang lumamig kahit tanghaling tapat. Dahil tanghali nga, nag-swimming kami sa pool. Tawa-tawa lang, inuman, kantahan. Pero napansin namin na parang may isa pang boses na sumasabay sa gitna ng kantahan. Mahina lang pero malinaw, parang babaeng kumakanta sa likod namin. Akala namin hangin lang o eko, pero nang sabay kaming tumigil sa pagkanta, may humabol na linya. Huwag kayong aalis. Biglang natahimik lahat. Si JR, isa sa mga lalaki, sumigaw ng, "Sino yun?" Pero walang sumagot. Nagkatinginan kami at natawa na lang. Pilit tinatabunan ng biro ang kaba. Pero ako, habang tumatawa, napansin ko sa kabilang gilid ng pool, may isang babaeng nakatayo, nakaputing bestida. Mahaba ang buhok pero hindi gumagalaw. Nang tumingin ako ulit, wala na siya. Akala ko dahil lang sa pagod ako o dahil medyo tipsy na ako, kaya hindi ko na lang pinansin. Pagsapit ng gabi, nagsimula kami magluto sa pavilion. Nandun lahat, pero si Rhea biglang nawala. Akala namin nag-CR lang, pero mga 20 minutes na, wala pa rin. Tinawag namin siya, pero walang sumasagot. Yung isa naming office mate, si Monique, pumunta sa may kwarto namin para hanapin siya. Pagbalik niya, nanginginig siya at halos hindi makapagsalita. Sabi niya, "Guys, nasa loob si Rhea, pero parang hindi siya mag-isa." Napatingin kaming lahat sa kanya. "Anong ibig mo sabihin?" tanong ni JR. May babae sa tabi niya, nakaupo lang. Hindi ko makita ang muka,
pero nakaputing mahaba at nakatingin sa akin. Pagkarinig namin kay Monique, biglang natahimik ang buong grupo. Tanging tunog lang ng hangin at mga kuliglig ang naririnig. Walang gustong gumalaw. Lahat kami nakatingin sa kanya, nanginginig. Pero halata mong nagsasabi siya ng totoo. Nanginginig yung kamay niya at basang-basa ng pawis kahit malamig na ang hangin. Si JR at si Patrick, yung mga lalaki sa grupo, nagdesisyon na puntahan si Rhea sa kwarto. Ako at si Monique, sumunod din sa likod nila kahit gusto ko nang umuwi ng oras na yun. Pagbukas namin ng pinto sa kwarto ng mga babae, madilim, kahit nakasaksak ang ilaw. Yung bumbilya, parang kumikislap lang ng kaunti. Parang ayaw magbukas ng tuluyan. At doon namin nakita si Rhea. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Nakatalikod siya sa amin. Nakaputing t-shirt, basa ang buhok, at may parang putik sa mga paa. Akala namin nag-shower lang kaya tahimik. Pero nung lumapit si JR at tinapik siya sa balikat, bigla siyang umarap. Maputla, namumula ang mata, pero yung ngiti niya hindi normal. Parang pilit, parang masyadong mahaba. At sa mismong salamin sa likod niya, may isa pang muka. Isang babaeng nakaputi, nakadikit sa likod niya at nakayakap. Rhea, sabi ni Monique, halos pabulong. Sabi ko diba, huwag kayong aalis. Pagkasabi niya nun, bumukas bigla yung ilaw at parang nag-shake yung buong kwarto. Tumakbo kami palabas, literal. Si JR, sinubukan niyang hilahin palabas, pero biglang nag-slam yung pinto at hindi na namin ubuksan. Narinig namin sa loob yung sigaw ni Rhea, parang humahalo sa sigaw ng isang babae. Hindi namin alam kung anong gagawin. Tumakbo kami sa caretaker area, pero walang tao, wala ring signal sa phone. Hanggang maya-maya, huminto yung sigaw. Natahimik na ulit. Pagbalik namin sa kwarto, bukas na ang pinto. Wala na si Rhea. Walang kahit sino. Ang naiwan lang, yung cellphone niya. Nasa sahig at nakabukas ang camera. Naka-video. Nung pinanood namin, kita si Rhea umiiyak sa harap ng salamin. Ang sabi niya doon, may nakatingin sa likod ko. Tulungan niyo ako. Tapos may sumulpot sa likod niya. Yung babaeng nakaputi. Nilapit ang mukha sa mismong kamera. At malinaw na malinaw ang boses. Dito ka lang. Tapos nag-cut yung video. Kinabukasan, dumating yung may-ari ng resort. Matandang babae na tahimik lang. Nang tanungin namin kung nasan si Rhea, tahimik lang siyang tumingin sa amin at sabi niya, may mga bisita talagang ayaw pa alisin dito. Yung kwarto na tinulugan nyo, dati dyan natagpuan yung anak kong nalunod sa ilog. Walang nakapagsalita sa amin. Isa-isa kaming napaiyak, lalo na nung makita namin yung kwarto ulit. Bago umalis, bukas pa rin ang ilaw at parang may aninong nakatayo sa salamin. Kinabukasan, pagtapos ng outing, nagdesisyon kaming lahat na umuwi na lang. Wala nang nag-inuman, wala nang nagtawanan. Tahimik ang biyahe pa uwi at wala ni isa man sa amin ang muling nagbanggit tungkol sa nangyari. Hindi na rin natagpuan si Rhea. Hindi namin alam kung saan siya napunta. At yung resort na yon, hindi na nagbukas kailanman. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Magandang araw pagsapit ng takip silim. Gusto ko lang i-share yung nakakatakot naming experience last summer. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng lugar talaga yung napuntahan namin. Akala namin, simpleng summer getaway lang. Pero sa huli, parang ayaw na naming magbakasyon kahit kailan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ken. Noong April lang ito nangyari. Kasama ko yung mga kaibigan ko mula college. Sina Marco, Lay, Mika at Arvin. Plano namin mag-weekend trip para makapagpahinga. At gusto namin yung hindi masyadong matao. Yung tipong hidden gem, sabi ni Marco. Nakakita siya ng ad sa Facebook. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ng resort. Tagong Paraiso sa Batangas. Maganda yung picture sa post. Infinity pool, overlooking view ng bundok, mga kubo na may ilaw sa gabi. Perfect sa tingin namin. Kaya nag-book kami agad at nagbayad ng down payment. Kinabukasan, nag-road trip na kami. Wala kaming Waze location. Kasi sabi nung nag-reply sa amin sa messenger, madali lang hanapin. Sundan lang ang lumang daan sa may kilometer 87. Medyo sketchy pero dahil sanay kami sa mga probinsya, sige lang. Mga bandang 4 PM, palubog na ang araw at nasa gitna pa kami ng matarik na daan. Wala kaming kasalubong na sasakyan, walang karatula ng resort. Pero sa dulo ng kalsada, may nakasulat sa maliit na lumang signage na gawa sa kahoy yung pangalan ng resort. Tahimik ang paligid doon. Wala man lang tunog ng tao o kahit aso. Pagpasok namin sa gate, medyo nakakapanindig balahibo. Ang daming tuyong dahon. Parang matagal nang walang naglilinis. Pero dahil nakikita namin yung pool at mga kubo sa malayo, inisip naming siguro hindi lang well maintained. Pagdating namin sa reception area, may matandang babae na nakaupo sa gilid. Hindi siya ngumiti, pero tinuro niya lang yung logbook at sinabing, "Sulatan niyo yan ang pangalan niyo sa dulo." Wala kaming ibang nakita sa paligid. Walang staff, walang ibang guest. Sabi ni Lay, baka off-season kaya konti tao. Tumangulang kami. Pagdating namin sa kubo namin, maayos naman. May mga kama, may ilaw, may kortina. Pero may kakaibang amoy. Parang lumang basang kahoy. Si Mika, nagbiro pa. Piling ko haunted tong resort na to. Sabay tawa. Nung gabi, nag-swimming kami sa pool. Maganda sana, malamig ang hangin, maliwanag ang buwan. Pero napansin ni Arvin na parang may aninong nakatingin sa amin mula sa isa pang kubo sa dulo. "May tao dun oh," sabi niya sabay turo. Pagtingin namin, may nakita kaming lalaki. Nakatayo sa dilim. Hindi gumagalaw. Hindi rin makita ang muka. Tinawag siya ni Marco. "Kuya, guest din ba kayo?" Hindi sumagot. Pero pagkurap namin, biglang nawala yung tao. Akala namin staff o kapitbahay lang. Pero nang bumalik kami sa kubo, napansin naming sarado pala ang gate ng resort. May kadena at kandado. Wala ring signal ang mga cellphone namin. Sinubukan naming bumalik sa reception para magtanong. Pero wala na doon ang matandang babae. At yung logbook na sinulatan namin kanina, wala na rin sa mesa. Pati ilaw sa paligid, nagsimula ng magdim. Tahimik, masyadong tahimik. Naririnig lang namin yung ingay ng mga dahon sa hangin at lagas-gas ng tubig sa pool. Pero habang lumalakad kami, parang may ibang tunog na sumasabay. Mga yabag sa likod namin. Mabagal at mabigat. "May kasunod ba tayo?" tanong ni Lay. Walang sumagot.
Nang lumingon ako, wala naman talaga. Pero may naiwan sa lupa. Basang marka ng paa, parang bagong tapak ng taong galing sa tubig. Biglang napasigaw si Mika. Pagtingin namin, nakaturo siya sa pool. Sa ilalim ng tubig, may mga taong nakalubog. 5, 6, o baka higit pa. Nakabukas ang mga mata nila, parang nakatingin sa amin, pero hindi gumagalaw. Napaatras kami lahat. Si Marco, dali-daling tumakbo papunta sa gate para makaalis. Pero pagdating niya doon, sumigaw siya. Hindi mabuksan yung kandado. Wala tayong dadaanan palabas. Lumapit ako para tulungan siya. Pero napansin ko sa gilid ng gate, may lumang karatulang bahagyang natatakpan ng mga damo. Inalis ko. Nilinis ko ng konti. At doon ko nakita ang nakasulat. Yung pangalan ng resort. Tapos sa dulo, may nakasulat na Memorial Resort. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Sabay-sabay kaming napatingin sa paligid, sa mga kubo, sa mga poste ng ilaw, sa mismong pool. Yung mga kubo, may mga pangalan pala sa bawat pintuan. Hindi pangalan ng mga guests, mga pangalan ng pamilya. Ken, resort ba talaga to? O parang libingan? Sabi ni Arvin habang nanginginig. Hindi na kami nagsayang ng oras. Tumakbo na kami pabalik ng sasakyan namin. Kahit madilim, kahit walang ilaw. Pero pagdating namin sa parking area, wala yung kotse. Ang naiwan lang yung mga gulong, kalawangin, parang taon nang iniwan. Doon na kami halos maiyak. Gabi na, wala kaming signal, walang ibang tao. Pero nang tumingin kami sa dulo ng daan, may ilaw, parang ilaw ng bahay. Tumakbo kami papunta doon, umaasang makahingi ng tulong. Pero pagdating namin, halos mawalan kami ng pag-asa. Yung bahay, yun din ang reception area. Parehong pareho, pero mas luma. Basag na ang bintana. May mga gumuhong bahagi at sa mesa, nandun yung logbook. Binuksan namin. Nakita namin ang pangalan naming 5, pero may petsa sa itaas. April 2013. Halos 10 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, nakita na lang daw kami ng mga residente sa kalsada, mga walang malay. Dinala kami sa barangay at nang ikwento namin ang resort na pinuntahan namin, ang sabi ng kapitan, yung resort na yun, sinunog yun. 10 taon na ang nakakalipas. Nasunog lahat ng guest sa loob. At ngayon, wala nang resort doon. Natahimik na lang kami. Wala kaming nasabi. At nang ipakita namin sa kanila yung litrato sa phone ni Marco, yung picture ng pool na kuha namin kagabi, ang nakita naming lahat, yung pool, walang tubig sa larawan. Puro basura at damo. Hinatid din naman kami ng mga pulis pa uwi. At hanggang ngayon, hindi na ako sumasama sa mga outing. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Lisa. At gusto kong ibahagi tong kwentong hindi ko talaga makalimutan. Akala namin simpleng summer outing lang, pero naging bangungot. At hanggang ngayon, pag naaalala ko yung mukha nung caretaker, nanlalamig pa rin ako. May office outing kami noong 2023 sa isang maliit na resort sa Tagaytay. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ng resort. Medyo kilala raw dati pero
bihira nang gamitin ngayon. Ayon sa HR namin, mura at private, kaya doon kami nag-book. Pagdating namin doon, mga 2:00 ng hapon, tahimik ang paligid. Parang kami lang ang bisita. Ang resort ay nasa gilid ng bundok. May maliit na pool, 3 cottage, at isang malaking bahay na tinatawag nilang main lodge. Pagbaba namin ng van, may lumapit na lalaki. Payat, kalbo, at madumi ang suot. Parang hindi uniform ng staff. Sabi niya, "Ako po si Mang Resty, caretaker dito. Ako nang bahala sa inyo." Halos pabulong, pero ang tingin niya sa amin, matalim. Parang tinitimbang bawat isa. Nang tinanong ng HR kung nasan ang may-ari, ang sagot niya, "Matagal nang wala. Ako na po ang nagbabantay rito." Hindi na namin masyadong pinansin. Inisip naming tahimik lang talaga siya. Bandang 8:00 ng gabi, nag-inuman kami sa may poolside. Masaya, kantahan, kwentuhan. Pero napansin namin na wala si Tin, isa naming office mate. Sabi ni Lian, baka nag-CR lang o natulog na. Pero nang 30 minutes na ang lumipas, nag-alala na kami. Naghiwa-hiwalay kami para hanapin siya. Ako pumunta sa main lodge. Sa loob, madilim, amoy lumang kahoy at kandila. Pagdaan ko sa hallway, may pinto sa dulo na bahagyang nakabukas. Paglapit ko, narinig ko parang may humihikbi. "Tin?" Tawag ko. Walang sumagot. Pagtulak ko ng pinto, halos patili ako. May mga damit at bag ng babae na nakakalat, basa, parang tinanggal ng madalian. Sa gilid, may pader na may nakasabit na mga ID. Iba't ibang tao, puro babae. May petsa sa likod. Sa sahig, may maliit na sako at may dugo sa ilalim nito. Bigla kong narinig sa likod ko, si Mang Resty. "Huwag mong gagalawin yan. Mga naiwan ng mga bisita yan noon." At ngumiti siya. "Matagal ko nang inaalagaan tong lugar. Dapat maayos lahat ng bisita bago umalis." Bago pa ako makasigaw, tumakbo ako palabas. Sumigaw ako, kina Lian at Marco. Tumakbo kami papuntang van. Pero wala na yung susi, nawawala. At nang lumingon kami sa pool, may nakita kaming katawan ng babae, lumulutang, si Tin. Nagsisigawan kami. Si Lian, halos himatayin. Biglang sumulpot si Mang Resty mula sa dilim. May hawak na itak. "Huwag kayong aalis. Hindi pa kayo nakaka-check out." Naghiyawan kami. Tumakbo palabas ng gate. Buti na lang si Marco, may dalang duplicate key ng van. Habang paandar kami, sumalubong si Mang Resty sa kalsada. Tinadyakan yung van, pero nakalusot kami. Nang tumingin ako sa side mirror, nakita ko siyang nakatayo lang sa gitna ng kalsada. Hawak yung itak. Nakatingin sa amin habang unti-unting nawawala sa dilim. Pagdating namin sa presinto sa Tagaytay, nag-file kami ng report. Nang sabihin namin ang pangalan ng resort, napatigil yung pulis. Sabi niya, "Miss, sarado na yung resort na yun. 5 taon na. Na-imbentaryo na yung caretaker doon. Pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkawala ng mga bisita. Pero tumakas, hindi na nakita." Halos manlambot ako. Pumunta kami sa lugar kinabukasan kasama ang mga pulis. Ang resort, wasak na. Walang kuryente. Puro damo at sira ang mga pinto. At sa loob ng main lodge,
May mga sako nga sa sahig, pero puro buto at kalansay. Nakita rin nila ang mga ID sa pader, kasama doon ang ID ni Tin. Simula noon, wala nang gustong mag-book sa kahit anong private resort na walang website o permit. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi, Sir Dave. Ako nga pala si Clark, 27 years old, taga Quezon City. Hindi ako mahilig sa mga kwentong kababalaghan dati. Pero simula noong nangyari sa amin to, iba na ang tingin ko sa mga simpleng bagay, lalo na sa pagkain. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung lasa ng lugaw na yon at yung mga sumunod na nangyari pagkatapos. Noong summer ng 2019, nagyaya yung tropa kong si Jomer na magbakasyon kami sa probinsya nila sa may Nueva Ecija. Matagal ko nang gustong makalayo sa stress ng Maynila, kaya hindi na ako nagdalawang isip. 3 kaming umalis. Ako, si Jomer at pinsan niyang si Eman. Pagdating namin doon, ang tahimik ng lugar. Tipikal na probinsya. Malamig ang hangin, puro palayan at halos magkakalayo ang mga bahay. Pero may isang bagay agad akong napansin. Tuwing hapon, halos sabay-sabay lumalabas ang mga tao para pumila sa isang maliit na lugawan sa kanto. Sabi ko kay Jomer, "Uy, mukhang masarap dyan ah. Ang daming bumibili." Ngumiti lang siya. "Sikat kasi yan dito, Clark. Matagal na yung lugawan na yan. Simula pa raw nung 80s. Pero mura pa rin hanggang ngayon. Sabi ng mga matatanda, may secret recipe daw si Aling Puring." Kinagabihan, nadaanan namin yung lugawan. Maliit, gawa sa kahoy. May ilaw lang na dilaw na bumbilya. Sa labas, may lumang karatula. Lugaw ni Puring. Walang upuan. Puro take out lang. Si Aling Puring, matanda na. Maputla at tahimik. Hindi man lang ngumiti habang kumukuha ng lugaw. Parang laging nakamasid. Pero may kakaiba sa presensya niya. Sabi ko kay Jomer, ba't parang ang tahimik niya? Hindi man lang ngumiti. Ganon talaga yun. Pero mabait daw yan. Kinabukasan, pagkatapos naming maglibot, dumaan ulit kami doon para bumili ng lugaw. Pagod kami at gutom, kaya excited kaming kumain. Pero napansin ni Eman na walang kalamansi sa mesa. "May kalamansi po ba?" tanong ni Eman. Dahan-dahang umiling si Aling Puring, tapos tumingin sa kanya ng diretsyo. "Walang kalamansi rito. Bawal yan dito sa lugawan ko." Yung tono ng boses niya, mababa, parang may tinatagong galit. Tapos ngumiti siya, isang ngiting hindi ko makakalimutan. Para bang may pagbabanta. Hindi na lang namin pinansin. Binili namin yung lugaw at kumain sa tapat ng bahay ni Jomer. Habang kumakain kami, napadaan ang tiyahin ni Jomer. Pagtingin niya sa amin, bigla siya napatigil. "Diyan kayo bumili?" "Opo, tita. Ang sarap nga po eh," sagot ni Jomer. Tumingin siya sa amin na parang nagulat. "Matagal nang walang bumibili dyan. Akala ko nga sarado na yung lugawan na yun." "Ha? Ang dami po naming nakitang bumibili kahapon." Umiling ang tiyahin niya, halatang kinabahan. "Wala namang nagtitinda dyan, iho. Si Aling Puring, patay na yun. Simula nung nangyari yung kaso noong 2017, hindi na binuksan yung lugawan." Parang sabay kaming nakaramdam ng lamig sa paligid. Tahimik lang kami habang nilulunok yung huling subo ng lugaw.
Kinabukasan, binalikan namin yung lugar. Pero sa gulat namin, sarado ang lugawan. Kalawangin ang kaldero, puno ng tuyong dahon ng paligid. At may nakasabit na lumang kurtinang punit-punit. Parang ilang taon nang walang tao. Pero may amoy. Mabaho, parang nabubulok na karne. Bago kami umalis ng probinsya, nagpilit si Eman na bumili ulit. Sabi niya, baka nagkamali lang yung tiyahin ni Jomer. Dinala pa niya yung kalamansing binili niya sa palengke. Pagkatapos ng ilang araw, umalis na si tita, papuntang bayan. Kaya kaming tatlo na lang sa bahay. Si Eman, mapilit talaga. Sabi niya, gusto niya raw patunayan na hindi totoo yung sinabi ni tita, na baka pinagtitripan lang kami. May dala pa siyang maliit na netbag na may kalamansi. Bandang 8:00 ng gabi, nagyaya siya. Tara Clark, baka bukas na yung lugawan. Wala namang masama kung susubukan, di ba? Medyo may kaba ako noon, pero sumama pa rin kami ni Jomer. Pagdating namin sa kanto, madilim. Yung mga bahay, sarado lahat. Pero may kakaiba. May liwanag mula sa loob ng lugawan. Yung bumbilya, nag-iisang ilaw sa paligid. May silhuetang gumagalaw sa loob. Babae, nakatayo sa harap ng kaldero. Si Aling Puring. Tahimik lang siya, parang alam niyang paparating kami. Paglapit ni Eman, ngumiti siya. Yung parehong ngiting nakita namin nung una. Gabi na ho, Aling Puring. Baka pwede kaming bumili ulit. 3 ho, gaya dati. Wala siyang sinagot. Kumuha lang siya ng 3 mangkok. Inilagay sa lumang mesa. At dahan-dahan kaming tinitignan habang nilalagay yung lugaw. Hindi siya gumagamit ng sandok. Kamay lang niya. Pagkalapit namin, sumingaw yung amoy. Hindi amoy karne ng manok. Parang nabubulok na karne na tinakpan ng luya at bawang. Pero si Eman, matigas pa rin ang ulo. Nilagyan niya ng toyo, paminta, tapos kinuha yung kalamansi. Tignan natin kung masasarap lalo. Nang pinisil niya yung kalamansi sa ibabaw ng lugaw, biglang kumulo ang sabaw kahit malamig na. Parang may humalo at bumula. Tapos may amoy na mas matindi. Amoy dugo. Si Aling Puring biglang nagsalita sa boses na garalgal. Yan ang ayaw ko. Huwag mong lalagyan ng kalamansi ang lugaw ko. Nanigas kami. Si Eman napatingin sa lugaw. Yung mga butil ng bigas, unti-unti nagbago ng kulay. Parang nagiging kulay laman. May pirasong buto at parang daliring maliit na lumilitaw sa ibabaw ng sabaw. Napasigaw siya. Binagsak niya yung mangkok, sabay takbo palabas. Pero sa gilid ng mata ko, nakita kong nakatayo si Aling Puring sa tapat ng pinto. Pero malapit na siya sa amin. Yung mukha niya parang natutunaw. May mga itim na likidong lumalabas sa mata at bibig. Dahil nilapastangan niyo ang lugaw ko, kayo naman ang lulutuin ko. Tumakbo kami ni Jomer papalayo, pero si Eman nadapa. Nang lingunin namin siya, nakabukas na yung kaldero sa tabi ni Aling Puring. At sa loob nun, may mga ulo, may mga braso, at yung sabaw, puro dugo. Yung kamay ni Eman, hinila papasok. Hindi na kami lumingon ulit. Kinabukasan, pinilit naming bumalik kasama yung ilang tanod. Pero pagdating namin sa lugar, wala na ang lugawan. Lupa lang, puro tuyong damo at bakod. Wala rin si Eman o kahit katawan niya, hindi na namin nakita. At nawawala na siya.
hanggang ngayon. Pag uwi ko sa Maynila, ilang buwan akong hindi nakakain ng lugaw. Hanggang ngayon, tuwing naaamoy ko yung sabaw na may luya, parang naaamoy ko ulit yung lugaw na may halong laman ng tao. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Mara, 25, taga Pampanga. Matagal ko nang binabalak ikwento to dahil hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isip ko yung mga nangyari nung nagtrabaho ako sa lugawan namin dati. Hindi ito gawa-gawa at lahat ng taga-baryo namin alam yung tungkol kay Mang Rodel. Nagsimula ang lahat noong 2021, pandemic pa noon. Kaya halos lahat ng tao gustong makatipid. Kaya patok na patok yung lugawan ng tita ko sa may kanto ng barangay. Maliit lang yung pwesto. Isang lumang karinderyang may bubong na yero at lamesang kahoy. Pero kahit simpleng lugawan lang, dinarayo ng mga tao, lalo na tuwing umaga at gabi. Ako ang tumutulong sa tita ko magluto at mag-asikaso ng mga customer. Madalas, may iilang suki na kilalang kilala na namin. Pero isa talaga ang tumatak sa akin, si Mang Rodel. Mga nasa 50s na siya, payat, laging nakaitim na jacket, kahit tanghaling tapat. Tahimik lang yun, hindi pala salita. Kapag bumibili siya, laging sinasabing, "Pahingi ng lugaw, yung maraming luya ha." Yun lang, paulit-ulit, araw-araw. Lagi rin siyang umuupo sa pinakang sulok ng tindahan, yung malapit sa malaking electric pan at may sirang ilaw sa itaas. Hindi siya nakikisalamuha pero lagi siyang unang customer. Sabi ni tita, matagal na raw suki yun. Halos simula pa noong binuksan nila yung lugawan. Mabait yan, sabi niya. Tahimik lang pero laging nagbabayad ng tama. Minsan nga sobra pa. Ganun ang araw-araw na routine namin. Hanggang sa isang gabi, napansin kong hindi dumating si Mang Rodel. Wala rin kinabukasan. Hanggang sa sumunod na linggo, wala pa rin. Tinanong ko si tita, "Tita, asa na si Mang Rodel? Di mo ba alam? Namatay na yun noong isang linggo." "Ha? Paano? Kakakain lang niya dito nung nakaraan." Sabi ni tita, nasagasaan daw sa may crossing, pauwi galing palengke. Instant daw, hindi na umabot sa ospital. At ito ang nakakatindig balahibo. Nung araw na sinabi kong nakita ko siya sa lugawan, araw na ng burol niya yun. Simula noon, nagbago ang takbo ng lugawan. Kapag 6:00 na ng gabi, may mga customer na nagsasabing ayaw nilang umupo sa pinakang dulong sulok. Sabi nila, may amoy daw ng sigarilyo at may naririnig silang umuubo sa tabi. Minsan pa, may magugulat na biglang may mangkok ng lugaw sa mesa kahit walang umorder. Tinanong nila kung kanino yon, pero ang sagot namin, wala pa namang umuupo dyan. Minsan pa nga, mismong ako habang nagliligpit ng mga mangkok bago magsara, napansin kong may isa pang mangkok na kalahati lang ang laman at yung kutsara nakatusok sa gitna. Noong una, inisip ko na baka napabayaan lang naming mga staff. Pero isang gabi, habang nag-aayos ako ng mesa bago magsara, may narinig akong kalansing ng kutsara mula sa sulok. Paglingon ko, wala namang tao. Pero may umuusok na lugaw sa mesa, parang bagong serve lang. Yung mangkok, pamilyar. Yung may basag sa gilid, yung paborito ni
Mang Rodel. Pagkatapos ng ilang linggo, parang normal na ulit ang takbo ng lugawan. Dumarami na ang mga customer. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na kalimutan si Mang Rodel, hindi ko magawa, lalo na tuwing gabi. Bawat pagsara ng tindahan, ako na lang mag-isa. Si tita kasi madalas umuuwi ng maaga para bantayan si lolo. Ako na lang ang nagliligpit, naglilinis at nagsasara ng mga bintana. Pero tuwing alas 9 ng gabi, doon nagsisimula yung kakaiba. Minsan, habang nagbubuhos ako ng tubig sa mga kaldero, bigla akong naririnig yung kalansing ng kutsara sa may sulok. Parang may kumakain. Pero pag nilingon ko, walang tao. May usok ng lugaw na parang bagong halo lang. At yung amoy ng luya, sariwa at matapang. Napapailing na lang ako noon. Pilit kong ina-assume na imahinasyon lang. Pero nung isang gabi, may nangyaring hindi ko na kayang ipaliwanag. Habang nagliligpit ako ng mga mesa, biglang pumailan lang yung amoy ng sigarilyo. Matapang, gaya ng dati tuwing dumarating si Mang Rodel. Napatingin ako sa may sulok at doon ko nakita may bulto ng usok na hugis tao. Nakaupo sa silya niya, nakatungo, parang kumakain. Gumalaw yung kutsara, dahan-dahan. Tapos may narinig akong boses, paos, pamilyar. "Mara, maraming luya ha." Parang nanigas ang katawan ko. Tapos yung mangkok sa mesa biglang gumalaw. Dahan-dahan, gumulong papunta sa gilid at tumigil sa sahig. Sumilip ako. May marka ng kamay sa gilid ng mangkok. Maputla, parang abo. Tinakbo ko yung likod ng tindahan at kinuha yung rosaryo ni tita. Pero bago pa ako makalabas, may kumalabit sa balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pero pagtingin ko sa salamin sa pader, may refleksyong lalaki sa likod ko, nakatingin at unti-unting nagiging abo yung muka. Tapos may malamig na boses na bumulong sa tenga ko. "Huling lugaw ko na to, Mara." Tumakbo ako palabas. Halos hindi ko na maigalaw yung kamay ko sa takot. Iniwan kong bukas ang ilaw, yung kaldero, lahat. Kinabukasan, pagbalik namin ni tita, may nakitang mangkok sa mesa ng sulok. Hindi naman ako nagsara kagabi, pero ayos na ayos yung lugaw sa loob. At ang mas nakakakilabot, may kutsarang pilak na may ukit ng pangalan. Rodel. Simula noon, tuwing may bagong customer na unang beses kumain sa lugawan, lagi nilang sinasabing, "Ba't parang may nakatingin sa akin sa sulok?" Hindi na namin ginalaw yung mesa sa dulo. Sabi ni tita, hayaan na lang daw. Suki pa rin naman daw si Mang Rodel kahit wala na siya. At hanggang ngayon, tuwing alas 6 ng gabi, may lumalabas pa rin na usok ng sigarilyo sa may sulok ng tindahan. Parang paalala na kahit sa kabilang buhay, hindi pa rin niya iniwan yung paborito niyang lugaw. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Armando at gusto kong ikwento ang nangyaring hindi ko makakalimutan. Isang gabing halos di na ako makatulog sa takot. Nangyari to noong 2022 sa lugawan na pinagtatrabahuhan ko dito sa bayan ng Rosario, Batangas. Isa akong tagaluto sa maliit na lugawan ng highway. Mga alas 12 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang shift ko.
Ang lugawan namin bukas 24 hours kasi madalas tambayan ng mga driver ng bus at tricycle. Kaming dalawa lang ni Mang Berto ang naiiwan kapag madaling araw. Tahimik lang lagi sa gantong oras. Maririnig mo lang kuliglig at alingawngaw ng mga truck na dumaraan. At minsan, yung tunog ng kumukulong sabaw ng lugaw. Pero simula nang mangyari yung gabing yun, ayaw ko nang maiwan sa tindahan ng mag-isa. Magsasara na sana kami nun, bandang 3:00. Madilim ang paligid kasi may ilang ilaw sa poste na patay na. Habang nililinis ko yung kaldero, napansin kong parang may anino sa labas ng bintana. Parang babae, nakatayo lang sa may poste, nakatitig sa amin. Baka customer yan, sabi ko kay Mang Berto. Pero sabi niya, wala yan, madaling araw na, huwag ka nang lumabas. Hindi ko nalang pinansin, pero ilang minuto pa, may kumaluskos sa labas, parang kalmot sa yero ng bubong. Pagtingin ko, wala naman. Pero yung mga aso sa paligid, nagsialulong, sabay-sabay. Yung isa, nakaharap sa tapat ng lugawan, tahol ng tahol na parang may nakikita. Kinuha ni Mang Berto yung maliit naming krusipiho sa tabi ng pinto. Yan na naman siguro yung nilalang na yun. Anong nilalang, Mang Berto? Aswang. 3 beses na yan umaligid dito. Akala siguro laman ng tao yung lugaw natin. Natawa ako noon, pero halata sa mukha ni Mang Berto na hindi siya nagbibiro. Sabi pa niya, ilang gabi raw bago yung una kong ship, may babaeng nakaitim na mahaba ang buhok na nakitang nakasilip sa bintana. At nang sundan nila, may iniwang tulo ng dugo sa sahig. Kinilabutan ako, pero hindi ako naniwala agad. Bandang 3:30, may narinig kaming katok sa bintana, 3 beses. Paglingon ko, may babae nga, nakaputi, pero yung mga mata niya, namumula. May lugaw pa ba? Tanong niya, pero yung boses niya, kakaiba. Nagulat ako, pero sinagot ko pa rin. Meron pa po, sandali lang. Pagharap ko sa kaldero, bigla kong naamoy yung hangin. Amoy malansa, parang dugo. Nang lingunin ko ulit, wala na siya sa bintana. Biglang nag-ingay ulit yung mga aso. Halos sabay-sabay. Tapos may narinig akong lagapak sa bubong. Malakas. Sumisigaw si Mang Berto. Huwag kang lalabas. Yan na yun. Pero nakarinig kami ng pagkaskas ng kuko sa yero. Paikot sa bubong ng tindahan. Parang may gumagapang. Kinapitan ko yung pinto pero biglang may kamay na humawak sa may kisame. Mahabang kuko, itim ang balat at may bakas ng dugo sa mga daliri. Pagdungaw namin sa maliit na siwang ng bubong, may nakita kaming mukha ng babae. Pero yung bibig niya, nakanganga ng malaki, puno ng ngipin at yung mata, sobrang namumula. Amoy na amoy ko yung nabubulok na laman mula sa kanya. Akin yan. Amoy laman ng tao, sabi niya sa basag na tinig. Nagdasal si Mang Berto ng malakas habang inabot ang bote ng asin. Binuksan niya yung takip at inihagi sa bubong. Sumigaw yung nilalang. Sobrang lakas. Parang humahampas ang hangin sa tenga namin. Biglang tumahimik. Kinabukasan, nakita ng mga pulis at ng ilang kapitbahay na may bakas ng dugo sa bubong. Pero walang katawang nakita. Yung mga aso,
parang natakot lumapit sa lugawan buong araw. At ang pinakang nakakakilabot, sa mismong labas ng pinto may 3 kalamansi. Parang may tumikim nga ng lugaw. Sabi ng mga matatanda, baka raw naamoy ng aswang yung sabaw namin na may atay ng manok at inakala niyang laman ng tao. Simula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, hindi na kami nagluluto ulit at hindi na ulit siya nagparamdam. Nabalik na rin naman namin yung dating oras ng operasyon ng lugawan at naging mas malakas pa ito. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.